Yon Allo, Kanilangon, si Yak, si Janice Pangkagas at kasama ko si Nicole Mendez at ngayon ay pag-uusapan natin ang Tribong Mansaka. Ang Tribong Mansaka ay likas na matatagpuan dito sa Mindanao, particular na sa lungsod o sa mga probinsya ng Davao del Norte, Davao de Oro at lungsod ng Tagum. Ang pangunahing ikinabubuhay ng pangkat etnikong ito ay ang pagsasaka, pangangaso at pangingisda. Ngayon ating pangpalalimin ang ating talakayan tungkol sa tribong ito. Ang tribong ito ay napapabilang sa subgroup ng tinatawag na pangkat etnikong Mandaya na likas namang nakikita din dito sa isla ng Mindanao. Ayon sa Ancestral Domain Sustainable Development Protection Plan of Mansaka 2018, na ang mansaka ay nangangahulugan or nagmula sa salitang saka na ang ibig sabihin ay to farming yields o sa Pilipino ay ang pagsasaka. Kung kaya't ang mansaka ay nangangahulugang people of the clearings o ang mga taong nagsasaka. Kaugnay nito, orihinal na tinatawag ang mga mansaka na Manlorowa, nang ibig sabihin ay people who dwell in the forest. Gaya nga ng nasabi ko kanina, ay nabanggit kanina na ang mansaka ay ang people of the clearings kung saan sila ay nagsasaka. Ngunit sa kabila nito ay may argumento na lumalabas na ang mansaka daw ay nagmula sa salitang man, ang ibig sabihin ay first, at saka na ang ibig sabihin ay to ascend o umakyat. Ngunit ang argumentong ito ay pinabulaanan na ito lamang ay bunga ng impluensya ng pagdating ng mga Bisaya dito sa Mindanao dahil sa kanilang terminolohiyang saka na ang ibig sabihin ay umakyat. Kung kaya't nagkaroon ito ng ibang pagpapakahulugan. Naiugnay naman ito sa istorya ni Inang Sabong na kinilala na ang unang mansaka na ipinanganak sa mainit hot spring na nakapangasawa ng 7 asawa, kung kaya't mapapansin natin ngayon na mayroong iba't ibang cluster ng mga lugar kung saan matatagpuan ang mga Mansaka tribe. Ngayon ay dumako tayo sa historical na background kung paano nga ba nabuo ang grupo or ang tribong ito. Ngunit simulan natin ito sa kanilang dialektong ginagamit. Ang dialektong kanilang ginagamit ay napapabilang sa Manobo linguistics tulad ng Taga-Kaulo, Dabawenyo at Isamal dialect. Ngayon ay tumungo tayo sa kung paano nga ba nabuo at bakit nagkaroon ng tribong Mansaka. Ang tribong Mansaka ay dumaan sa 3 yugto. Una na riyan ay ang noong ika 3000 BC hanggang 300 BC at noong ika 300 BC at 200 BC at noong ika 13th century. Noong ika 3000 BC hanggang 300 BC, dumating ang Indonesian at nakapangasawa ng native women dito sa Mindanao, kung kaya't nabuo ang Manobo. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na intermarriages na ang ibig sabihin ay ang pag-aasawa ng dalawang tao mula sa magkakaibang etnikong pangkat. Gaya din ng Malays at pagpapakasal sa Manobo kung kaya't nabuo ang Mansaka at nung dumating naman ang Chinese noong ika-13th century at nakapangasawa ng Mandaya at Mansaka ay nagkaroon na tayo ngayon ng developed Mandaya at developed Mansaka. Ngayon ay dumako tayo sa paniniwala ng mga tribong Mansaka. Una na riyan ang kanilang paniniwala na si Magbabaya ang kanilang tagapaglikha at tagapagbigay ng biyaya. Mayroon naman silang domestic gods na tinatawag na si Manaog. At ang tribong ito ay mainly animistic or animism. Naniniwala sila na ang lahat ay mayroong espiritu. Ngunit dahil sa pagdating ng mga Espanyol at sa impluensya na rin, sila ay nabinyagan bilang mga Kristiyano. Ngunit sa kabila man nito ay pinanatili pa rin nila ang kanilang kultura bilang isang mga Mansaka. Gaya nga ng sinabi ko kanina na ang tribong ito ay animistic or animism, kung kaya't nagiging sensitibo sila sa likas na takbo ng kalikasan, lalong-lalo na sa kanilang pagsasaka dahil naniniwala sila na kapag sinunod nila ito, ay magkakaroon sila ng maraming biyaya at biyayaan pa sila ni Magbabaya. At ang panghuli ay ang baylan as healers dahil naniniwala sila na ang mga baylan ay may malalim na koneksyon kay Magbabaya na kung saan binigyan sila ng kakayahan na makapaggamot
sa kanilang kapwa. Sunod naman ay ang customs at tradisyon ng tribong Mansaka. Una na riyan ay ang panagtawag. Ito yung mga rituals na conducted by baylan. Kaya nga nang sinabi ko kanina na ang mga baylan, ito yung mga babae or mga nakakatanda sa kanila na may kakayahang makapaggamot dahil sa paniniwalang ito ay may malalim na koneksyon kay magbabaya na kanilang tagapaglikha. Sunod naman ay ang pagpangantad or prayer before hunting. Ito yung hindi lamang nila ito ginagawa sa pangangaso, kundi ginagawa din nila ito sa pagsasaka at paggawa pa ng ibang mga gawain. Nang sa gayon ay naniniwala sila sa pamamagitan nito ay bibiyayaan pa sila ng ibagbabaya ng maraming biyaya. Pangatlo naman ay ang piyagsawitan. Ito ang kanilang selebrasyon sa kanilang unang harvest. Dahil sa mga biyaya na kanilang natatanggap or dahil sa kanilang pagsasaka, ay nagkakaroon sila ng piyagsawitan kung saan nagkakaroon sila ng pagsasalo-salo bilang selebrasyon sa mabunga at sa maraming biyaya na ibinagaya at ipinagkaloob sa kanila. At ang panghuli naman ay ang pagbaroy or ang traditional wedding na tinatawag sa Mansaka. Ngunit ang kanilang pagpapakasal ay sinusunod pa rin sa kanilang tradisyonal na aspekto, yung pagkakaroon ng buya kung sa English pa ito ay arranged marriage dahil sa ito ang kanilang na kaugalian na sundin. At diyon lamang sa aking parte, madaig salamat kaninyo hatanan.